Sa henerasyon nga po natin ngayon, sa mga Pilipinong boksingero, marami nga po ang nagkukomento na wala ng Pinoy na susunod sa yapak ng nag-iisang pambansang kamao na si 8th Division World Champion, boxing legend Manny Pacman Pacquiao. Oo nga't mahirap ng tapatan o higitan man ang nagawa ni Kuya Manny sa larangan ng boxing. Pero marami nga pong Pinoy na boksingero ang ginagawang inspirasyon at iniidolo ang mga nagawa at karangalang naibigay ni Manny Pacquiao. Kaya naman sa bawat pag-akyat ng mga Pilipino nating mandirigma sa ibabaw ng lona, ay talaga namang ibinibigay nila ang buong lakas at dedikasyon sa kani-kanilang bawat laban. Mga dumadayo sa iba't ibang sulok ng mundo, minsan sa mismong balwarte pa ng kalaban. Ibinibigay ang buong puso sa laban para lamang makapagbigay karangalan sa ating bansang sinilangan. Oo nga po't nangunguna ang bansang Pilipinas noong prime pa ng ating pambansang kamao pagdating sa larangang ito. Kaya naman ating balikan mga idol ang ilang mga laban sa madaming Pinoy na boksingero at patuloy na kikipagsapalaran para maitayong muli ang bandila at manguna ang bansang Pilipinas sa may malalakas at kinatatakutang mandirigma pagdating sa mundo ng boxing. Una na nga po dito mga idol ang Tubong Zamboanga at residente ngayon ng Bacoor, Cavite. Ang isang batang undefeated ngayon at lintik magpatulog ng kalaban. Kumanana ng 11 panalo at ang lahat ng ito ay mga nagsihalik sa lona. At tinaguri ang triggerman ng Philippine Boxing na si Weljon Mindoro. Nakasalukuyang rank number 1 sa Pilipinas sa Super Welterweight Division. Mahigit isang taon nga pong nabakante ang ating bida ngayon noong 2021 at ang naging sunod na laban nito ay noong April 9, 2022 kontra nga po kay Jerwin Mejes. Bagamat nabakante ang ating bida ay hindi nito pinatagal ang laban at pinabagsak agad ang kalabang si Mejes sa loob lamang ng kulang-kulang 1 minuto sa unang round pa lang ng kanilang sagupaan. Isang solidong body shot ang binitawan ng ating pambato na talaga namang ininda at hindi na nga ito nakatayo pa sa pamimilipit sa sakit ang kalabang si Mejes. Makalipas lamang po ang 4 na buwan mga idol, lumabang muli si Weljon Mindoro at dito nga po ay nakaharap niya ang isang veteranong Pinoy fighter na si Jason Egara. Bahagya namang tumagal ang laban mga idol, ngunit pagsapit ng pangatlong round ng laban ay dinanas na ni Jason Egara ang bangis ng ating pambato na naging dahilan ng pagbagsak nito sa ibabaw ng lona. Pero nakatayo pa naman ito at ipinagpatuloy ang laban hanggang sa pang-6 na round. Dito nga mga idol ay tinapos na ng ating kababayan ng laban kung saan nayanig ang buong katawan ni Jason Egara na siyang nagtulak sa referee para ipatigil ang laban. At bago pa man magtapos ang taong 2022, ay nabigyan pa ng isang laban ng ating bida noong October 23, 2022, kung saan nakasagupa niya si John Jesse Ibgos. Sa laban na ito, malupit ang galawan ang ipinakita ng ating bida.
mga kombinasyon sa ulo at katawan, ang malaking natamong pinsala ng kalaban kung saan isinukunan ng corner ni Ibgos ang laban. Sa pagpasok nga po ng taong 2023 mga idol, sa Sablayan Astrodome, nag-imbita ang Pinoy na mula sa Indonesia para makalaban ng ating kababayan. Ang Indonesian fighter na ito mga idol ay rank number 2 sa Indonesia at may kartadang 20 panalo, 6 dito ay tinapos via knockout, 25 talo at 4 na tabla ang dumayo sa ating bansa na si Willem Rake. Hindi man ganoong kaimpresibo ang resume ng Indonesian fighter na ito mga idol, ay siguradong may maibibigay naman itong magandang karanasan sa 23 anyos na ating kababayan. 37 anyos ang kalaban ng Pinoy, mas matanda ng 14 na taon sa ating bida. Kaya naman, kung karanasan lang, ay lamang ang Indonesian fighter na dumayo pa sa ating bansa. Sa pangalawang round mga idol ay tila seryoso na at agresibo na ang ating bida. Kaya naman, mga solido at mabibigat na suntok ang mga binibitawan nito sa dayong kalaban. Dito nga po ay nagmumukbang ang Indonesian fighter ng kaliwat kanang suntok mula sa ating kababayan. Sa pangatlong round naman mga idol ay hindi na nga pinagbigyan ng Pinoy ang kalaban, kung saan pinaulanan ng mga kombinasyon na suntok ang Indonesian fighter at bumagsak ng nakadapa at hindi na nga po tumayo ang dayong kalaban. At ang pinaka-latest fight nga po ng batang Pinoy na ito, July 28, 2023 sa Rizal, Laguna, kung saan binigyan nga po ng conditioning fight ang ating rank number 1 na pambato sa super welterweight division na si Weljon Triggerman Mindoro. Grabe talaga, 23 anyos pa nga lang ang batang ito ay malayo pa ang mararating. May malinis na kartadang 10 panalo at lahat ng 10 ito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at isang tabla. Sa laban nga na ito ay isang Hapon na makakaharap ng ating bida, at ito nga po ay si Mount Tameda.
na may kartada nga pong 3 panalo, 14 na talo at 2 tabla. Sa umpisa nga po ng bakbakan mga idol, ay nagpakita agad ng agresibong atake ang dayong Hapon. Final weight division. Final weight division. Nice 1-2 by Mindoro. Ang walang nice body by Mindoro. Pumasok din rin yung overhand ni Tameda. Mindoro against the rope pero laging counter mo sila nakakawala. Makalipas nga lang po ang 1 minuto mga idol, ipinakita na ng Pinoy ang bangis nito sa mga manonood ng araw na iyon at kung paano pinabagsak ang Hapon na kalaban. Nice 1-2 by Mindoro. Tameda is now. Tameda is now. Yes. Balance. Sa mulingang pagtayo ng Hapon ay tila hirap na itong makarecover at mas lalo pa nitong minukbang ang mga solidong kombinasyong atake ng Pinoy fighter. Mindoro looking to fight agad ha. Nice body by Mindoro. Follow by your uppercut. What a right by Mindoro! At sa mga sunod-sunod na uppercut ng Pinoy, ay muling humalik sa lona ang Hapon na naging hudyat ng pagtatapos ng laban. Hanggang sa kasalukuyan mga idol, ay nananatili pa ding undefeated ang ating kababayang si Weljon Mindoro. Bit-bit ang bagong kartada na 11 panalo na may 11 knockout at 1 tabla. From the Philippines, Genesis Serbania. Matapos nga po ang mahigit 2 taon na hindi nakaakyat sa ibabaw ng lona, ang ating kababayan na si former world title challenger na si Genesis Serbania. Matapos nga po ang mapait na pagkatalo sa Japanese fighter na si Ryosuke Iwasa noong October 25, 2021 via 4th round knockout. Ay muli nga pong nabigyan ng pagkakataon na magpakitang gilas at mapalaban sa isang Indonesian boxer na si Waldo Sabu. Naganap ang kanilang sagupaan November 19, 2023 sa bansang Vietnam. Narito at inyo pong panoodin mga idol ang mainit-init pa at katatapos lang na bakbakan ng ating kababayan na si Genesis Serbania kontra sa Indonesian boxer na si Waldo Sabu. Ở góc đài đỏ thi đấu trong trang phục quân xanh, còn Waldo Sabu là võ sĩ trong trang phục quân trắng. Góc đài xanh, nhiều tấn công đầu tiên của Serbania. Waldo Sabu, Serbania Genesis đang không có được phong độ tốt. Trong 3 trận đấu gần nhất thì Waldo Sabu trận thua knockout trước các đối thủ của anh ngày hôm nay. Serbania cũng để thủ thuật trước Yosuke Sawa. Ngày hôm nay chúng ta cùng xem ai sẽ giành được chiến thắng. Serbania được đánh giá cao hơn. Sabu là tay đấm người Indonesia, người đang sử dụng thế tấn southpaw. Ép góc của Serbania, thủ body shot. Với những tay đấm đến từ Philippines, chúng ta đều biết rất rõ những phần phận. Là một cái tên uy tín của boxing Philippines. Tiểu tấn công của Serbania lúc này thì Waldo Sabu vẫn chưa cho thấy được tín hiệu tích cực nào. Né được 2 đòn. Rõ ràng là ở thế tấn southpaw thì tay trái của Waldo Sabu tấn công không nhanh. Uppercut của Serbania. Tiếp tục ép góc. Rất nặng. Cú tay sau chính xác của Serbania. Hơn 30 giây cho hiệp đấu đầu tiên. Thêm một đòn đánh chính xác nữa và Serbania đã đưa được Waldo Sabu xuống sàn. Trọng tài phải đếm với tay đấm người Indonesia.
Wonder Sabu vẫn tiếp tục được trận đấu và liệu anh có thể 30 giây còn lại hay không? Rất tốt. Đòn counter của Wonder Sabu. Nhưng Savania cho thấy sự tự tin của mình. Anh không gặp của Wonder Sabu. Những giây cuối cùng. Và hiệp 1 kết thúc của Savania. Với những gì đã diễn ra thì Finish him! thời gian rất hay đến từ Savania. Và Wonder Sabu đang ở trong tình thế khó khăn. Lần thứ hai Wonder Sabu nằm sàn và Dito nga mga idol, ay 2 rounds lang ang kinailangan ng Pinoy para pahalikin sa lona ang Indonesian fighter. chiến thắng knockout thứ 17 trong sự nghiệp của tay đấm người Philippines. Và đây là chiến thắng thứ 35 anh có được. Vẫn là một Savania rất uy tín. Quá vượt trội. Wonder Sabu không thể đứng vững dù đây mới là hiệp 2 thôi. Và thậm chí lần này trọng tài không phải đếm bởi Wonder Sabu đã không thể gượng dậy được. Wonder Sabu nhiều hơn Savania 2 tuổi. Năm nay tay đấm người Indonesia 34 tuổi. Nhưng thực sự là tốc độ tấn công. Chúng ta cùng xem lại tình huống knockout của Savania. Lúc này thì Wonder Sabu vẫn đang cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Đấy chính là tình huống mà Wonder Sabu không thể gượng dậy. Một combo Wagi ang ating kababayan via second round knockout. Isa na naman nga pong Pinoy ang nagtagumpay sa kanyang laban. At sana'y marami pang Pinoy ang manalo at makapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Isang Pinoy na naman po mga idol ang nagtagumpay sa itinakda niyang laban sa flyweight division nito lamang June 17, 2023 kung saan winasak ang kalaban via technical knockout ang Southpaw Filipino fighter na si Archel Villamor na may tangkad na 163 cm at kartadang 3 panalo, isa ay tinapos via knockout at wala pang talo. Bagamat baguhan ay kakakitaan mo talaga ng talento ang batang ito sa boxing. At dito nga po ay nakasagupa ng Pinoy fighter mula sa bansang Japan ay dumayo pa dito sa ating bansa para makipagbasagan ng muka na si Puga Komatsu. Mas matangkad sa ating kababayan na may height na 170 cm at may kartadang 4 na panalo, 2 ay tinapos via knockout at may 2 talo. Naganap ang kanilang bakbakan sa Ilorde Sports Complex sa Parañaque City. Kaya naman, atin balikan mga idol ang naging laban ng ating kababayan at kung papaano nga ba winasak ng Pinoy ang dayong Hapon na si Puga Komatsu.
Galing ng batang bigyan mo. Oo. Wala sumpok maganda sa lapak. May na mabalag ka muna ito. Round 6, last one.
Fatality. Wagi at winasak ng Pinoy ang Hapon sa pang-anim na round ng kanilang sagupaan via technical knockout. 9 seconds of round number 6. We have a winner by technical knockout Hotel Filipino. Iilan lamang sila mga idol sa mga Pilipinong boksingero ang patuloy na nakikipagsapalaran at gumagawa ng pangalan sa mundo ng boxing. Para sa inyo mga idol, sinong boksingero ang may kakayahang pang umangat ang karera sa larangang ito at susunod na isang alamat na mandirigma ng bansang Pilipinas? Paki-comment naman ang inyong opinion. Maraming salamat po at God bless.